Okay. Sige. Babating ko muna ng aking mga parishioners dyan sa Epiphany of the Lord Parish sa may Kamarin po, no? Okay. At syempre, mga dati kong parishioners sa Cristong Hari Parish at sa Jesus Lord of the Divine Mercy Parish. At syempre, mga kaibigan natin sa Commission on Audit, no? Okay, nagmisa ako nung kanina. At ganun din sa House of Representatives na nandun ginagawa nga ang pagdinig, no? Sa yung paglulutas sa problema ng droga sa National Bilibid Prison. At syempre, ang mga iba pa natin mga kaibigan sa diocese, no? Mga madre, okay, ang mga RBM sisters dyan po sa Mother Ignacia National Social Action Center sa Payatas po yan. Ang mga Dominican sisters po dyan sa Immaculate Mother School dyan po sa may Commonwealth Avenue. At ang mga Carmelite missionaries sa Mother Carmel School. Ang mga Agosian sisters sa La Consolacion College of Diparo. At lahat ng AR sisters sa buong mundo, kasama po ang aking kapatid, si Sir Gemma Netoliama, San Valley, California. Okay, happy listening po. Padre Ray? Happy listening po sa lahat ng aking mga parishioners dyan sa may Ascension of Our Lord Parish. Siyempre dyan sa may Lagro, mga staff and volunteers natin, mga PPC officers and execom, pati na po yung mga members niyan, mga different organizations, mandated, at saka po yung mga transparochial organizations. At sa lahat po ng ating mga kapanalig dyan sa may Merida Queen at gayon din sa dati kong parokya sa Santa Lucia Parish. Happy listening din po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kamadyan, lalo-lalo sa SHES Sisters, no? Servants of the Holy Eucharist Sisters dyan sa may Merida Queen Parish. Happy listening po sa inyong lahat. At sa lahat ng kapanalig na San Alfonso Cavite at dyan sa may Village East, no? Happy listening po sa inyong lahat. Okay, at mga balitang diocese tayo, Padre Ray? Wala pa naman dahil wala pa tayong mga meeting masyado. Okay. At nung nakaraang Sabado ay nagkaroon po tayo ng Diocesan Apostolic Congress on Divine Mercy. Okay. Si Father Nonet ay naging Parish Priest ka ng Divine Mercy Parish. Jesus Lord of the Divine Mercy. Sa Mapayapa. Oo, naging Parish Priest po siya. No? Jesus Lord Divine Mercy. Ako din. Sa Hobart. Sa Hobart naman ako. Kaso lang hindi ako nakadalo dahil I had 2 meetings. One in the morning, one in the afternoon. Kasi it was a whole day activity. At nabimisa si Bishop. Tapos mayroon tayong mga speakers, no? Si Father Joseph Buslon, isa sa mga speakers natin. Tapos si Father Prostinorio ng National Shrine sa Marilao ay naging speaker din po. At sino po ba yun? Nakita ko sa program pero hindi po ako nakadalo dahil nga sa umaga may meeting ako sa ating Diocesan Charismatic. At sa hapon naman ay meron akong Pastoral PPC, no? Parish Pastoral Council meeting. So hindi pa ako nakadalo noon. Okay, po nangyari po yon ang ating Diocesan Apostolic Congress on Mercy, DACOM. Pero pinag-aandaan din natin, Father James, siyempre yung World Congress on Divine Mercy sa dating na January yan. At host po ang Philippines, no? Tayo po, lalo na sa Metro Manila and I think NCR. We will be very busy sa first month ng 2017 dahil sa Congress na yan ng Divine Mercy, wherein we will be hosting families, di ba? Sa mga different parishes ng Metro Manila, ay mag-host po tayo ng mga delegates from different parts of the world, no? Parang World Youth Day. Now, mga kapanalig, mga fathers, last year nagkaroon tayo ng International Eucharistic Congress. January yun. Ito namang darating na January 2016 yun ng International Eucharistic Congress. Ito namang January 2017, ito yung World Apostolic Congress on Mercy. WACOM. WACOM 2017. WACOM na yan. At the same time, siyempre, pasisimulan natin sa ating siyam na taon na nobina, di ba? Sa paghahanda natin sa 500 years ng Christianity o Christianism dito sa Pilipinas. Correct. Di ba? Ang ating tema, focus natin ay yung BECs, no? In transforming parishes into communion of communities, no? So yun po yung magiging focus, no? For 2017. Isasara natin ang mga holy doors by dun sa may closing ng ating Jubilee Year of Mercy sa November 20.
Sunday sa Feast of Christ the King. Diba? At pasisimulan naman natin nga po yung yung bagong taon ng paghahanda natin para sa 2021 na ating 500 years. Isasara mo natin mga kapanalig, mga fathers, yung tinatawag nating Year of the Eucharist and Family. Isasara natin yon. Tatapusin natin ngayon. Bubuksan naman natin itong Year of the Parishes, yung bang transforming, as transforming communion of communities, di ba? Pero ang pinaka-tema nito ay BEC talaga. Yes, BEC. Tama-tama, yun naman kasi ang trust ng ating diocese, di ba? Sa ating vision and mission, goal and objectives. Ayan na nasusulat po yan sa PCP2, no? Yung Community of Disciples. No? Yeah, in relation to that, syempre, nung Sabado ay ginawa nga ang BEC Big Day sa dalawang parokya. Yung parokya ko sa Ascension of Our Lord Parish at saka dun sa may Cathedral of the Good Shepherd. No? Kasabay kami. Kaya si Carl Kumiling, yung speaker, ay talagang he has to rush from one place to another dahil nga imbitado siya pareho sa parehong affair na yan ng BEC Big Days. I think kaya yata meron na sa mga vicaries niya, no? At saka parishes, no? Ngayon kasi ang BEC Big Days ay by parish. So, kaya sabi ni Carl nga, there are about 48 no out of around mga 70 or 68 parishes na 48 na doon ang nakapag BEC Big Days, no? And it will be tuloy-tuloy pa rin yan hanggang maubos yung mga parokya makapag BEC Big Day. Highlighting that's part of the promotion, the awareness ng parishes. Tama-tama yun para sa next year's celebration ng BECs. And of course, siyempre, December, big day din sa atin. 3-in-1 naman natin yan. Para sa atin 3-in-1. Pero before that, meron tayong aabangan na Theological Pastoral Congress, no? At yan naman ay nire-repaso pa. No? At ngayon kasi nasa bakasyon si Monsignor Romy Ranyada. Pero itong Pastoral Congress na to ay parang may kaugnayan sa celebration ni Bishop? Or wala naman. Parang focus na natin dito ay yung rin. Siguro, usually ginagawa natin yan, yung pagtatapos ng celebration ng taon, no? For example, Year of Faith, Year of Mercy. Year of Mercy, Eucharist, and Family. Yun naman din ang talagang pagtutuunan ng pansin. So, yung yung Theological Pastoral Congress ay bahagi ng pagtatapos natin sa Year of Mercy, Year of the Eucharist, and Year of the Family. So, yun po. Okay. At syempre, ang ating diocese ay nagkaroon din ng highlight, no, sa ginawa ni Father Luciano na community rehabilitation program, no, na mga surrenderies ng mga doon sa war on illegal drugs, no? Okay. So, wala pa si Father Luciano para humingi din ng updates na ang mga kaganapan sa ginawa nilang community-based rehabilitation program. Okay mga kapanalig, bago tayo magpapatuloy, magbigay tayo ng ilang pagpapakilala. Hello, Father. 911.